Kaya po ngayon, pag-uusapan natin ang ilang topic na napakabigat sa kalikasan. Simulan po natin, mga kaboses, dito po sa walang katapusan pong pagbaha sa lalawigan ng Bulacan, kung saan po tayo ay nandun. At syempre, may video tayo ipapakita, no? Ito talaga namang ang lupit na. Sabi nga ni kasamang Francisco Santos ng Katig, Bulacan, ay tila yung sa Hagonoy, sa Kalumpit, tuloy-tuloy na po ang pagbahang nangyayari. Ayan, pakita natin no, itong nangyayaring sobrang titinding pagbaha ngayon, mga kabo. Mga guys, nandito po tayo ngayon sa Sukul Bukid, San Sebastian, Hagonoy, Bulacan. Dito po pala ang pinakamatinding paghihirap na dinadana sa baha. Ay nakita nyo nga ho yung bahay. Oh. Yung iba lumisan na raw yung mga nakataong nakatira dito. Pati mga aso nagagalit na. At kahit gaano kataas ang ipagawa nila sa bahay, ay inaabot pa rin ng high tide. Dahil sa matinding pagtaas ng baha dito po sa amin sa Hagonoy. Lubog na lubog na. Diba? Lubog na mga kaboses. Anong masasabi ninyo dyan? Hindi lang po yan, no? Pati po sa Giginto, diba? Napag-alaman din natin, lubog na rin po mga kaboses. Ito, hanapan natin. Nag-share tayo ng reklamo nung nakaraan na pinapakita talaga na hindi naman nagsasubside itong pagbaha, kundi lalo pa nga pong lumalala. No? At despite napakaraming proyekto mga kaboses at may mga bagong pakulo, no, na tinatawag na barrier, ewan ko, ginamit na ito mga kaboses, no, kung ginamit na po ito sa Bulacan, ayan, no, yung bagong style, no, na barrier daw po yan. Hindi ko alam kung effective ba yan sa madadaan yung tubig dyan, no, talaga namang. Ayan, no? Barrier. Magkano kaya yung isang tipak ng barrier? Baka yan mga 500,000, isang tipak na gano'n, no? Para lang mapigilan po yung pagbaha. Hindi natin alam. Mapipigilan ba niyan yung pagbaha? Hindi natin alam. Pero ang tiyak dyan ay medyo malaki po ang gastos dyan, mga kaboses. Ano? Sapagkat yan po, siyempre gusto nila mga infra project na ganyan para malaki ang kikitain, hindi po ba? Ito, nung nakaraan nga, may nakita tayong reklamo dyan sa Giginto Freedom Page at nagre-reklamo na tuloy-tuloy pa rin daw po ang pagbaha. Wala naman daw pong natapos na pagbaha. At doon nga sa ating isa pang grupo, itong Bulacan Coastal Watch, ano? Ang dami ding cause ng pagbaha at isa na nga po dyan, paulit-ulit na sinasabi ng ating kasamahang si Archie San Miguel, no, na talagang napakalaki pong epekto ang New Manila International Airport, ano mga kaboses. Hindi naman po ito hindi po ito hindi na-consider yung maaaring maging epekto po sa Bulacan. Kaya ito, ayan, no, ito yung mga nangyayari na pagbaha sa lalawigan ng Bulacan. Nagtutuloy-tuloy po yan despite the fact na sinabi ng ating butihing gobernador nung nagkakampanya na goodbye baha. Pero ayan, no, di ba? July 13 po yan. Ayan, July 13, 2026. Galing po ito sa ating kasamang si Archie San Miguel. Ayan, no, di ba? Lubog na lubog ang ating mga kababayan. Ay, anong gagawin mo diyan? Di ba? Talaga namang hindi ka na makakaahon diyan di ba? Talagang lubog ang mga Bulakenyo at nagtatayo pa. Eto, meron pa tayong chismis na ako chismis pero palagay ko totoo ito ha. Nagtatayo pa ng sari-saring istruktura. Eto sabi ni Archie dito sa post niya, ang laki ng building na pinapagawa sa harap ng palengke ng Bulacan at bagong malamansyon na bahay ng anak ng konsehal ngayon na hahabol daw sa mayor at ang kanyang bise yung natalong vice mayor na parang stepmother or sister. Unique. Ito po, ayan, no, di ba? Makalulupit talaga ng mga engineering dito sa Bulacan, no? At
habang nangyayari po yan, patuloy pa rin ang New Manila International Airport. Ano, baha eh. Diba? Wala naman nangyayaring improvement eh. Ayan, baha pa rin. Lumulubog na ang Bulacan. Ang matindi kasi dito, nagtayo itong si Ramon Ang ng New Manila International Airport, yung ibang parte po ng Bulacan, lumulubog. Tapos, yung mga floodplain, siya pang tinayuan. Ano nang gagawin namin dito sa Bulacan? Diba? Wala naman nakikinig eh. Sinabi na nga, diba? May nagpapadala pa nga sa akin ng update. Ito, pakita ko yung kanina, nagpadala na naman na update. Update on the New Manila International Airport. Asan ba yan? O, di ba? Nag-send pa sa akin ng email. Ayan, o. Pakita natin, mga kaboses. Ayan, o. Update, ha? San Miguel Aerosity Inc. MMA NMIA Insider. Di ba? Pakita ko sa inyo. Nagpapadala sa akin yun, eh. Kasi simula nung nagre-reklamo tayo, nagpapadala. Ayan, o. Di ba? Kita ninyo? Update on the New Manila International Airport. Ayan, o. May mga community check-up. May mga livelihood restoration program. Siyempre, inoto nila yung mga tao, mga concerned sila sa mga citizen. Ba? Ha? PAP, access to healthcare. Ayan, bibigyan kayo ng healthcare. Sila naman ang cause ng pagbaha. Tapos bibigyan pa kayo ng healthcare. Ayan, ito. Ayan, para makita ninyo, di ba? Ayan, update. Di ba? Mayroong check-up para sa mga alipunga at binabaha. Ayan, check up kayo. Kasi binabaha kayo. Kailangan yung ma-check up. Ayan, mga healthcare, community engagement, free medical check-up. Siyempre, may alipungan kasi marami. Kasi binabaha tayo dito sa Bulacan eh. Ayan, mga barangay na, Santo. San Jose, Malolos, Nabotas. May mga epektadong lugar to. Hindi niya tayo, re-reclamation nila yan, Nabotas, Malolos, Bulacan, May Kawayan, Ubando, lahat po yan binabaha ng dahil dito sa New Manila International Airport ni Ramon Ang. Hindi naman kasi kailangan ng bagong airport. Yung Subic nga, hindi pa ayos. Tapos originally sa Sangli Point. Ang ginagawa ni Ramon Ang, dito itinayo. No, bakit nyo ba kasi dito itinayo sa Bulacan? Diba? Hindi naman namin kailangan ng airport dito eh. Diba? Tayo nyo sa Sangli Point, magdalhin dito. Kasi kami dito, bahang-baha na. Diba? Yan pa, meron bang biodiversity management. Talagang niloloko tayo nitong San Miguel Corporation ito. Progress of Offset Site Development. Habitat area impacted by the project 238 hectares. At i-offset po yan. Parang yung kagaya kay Tulpo, talag. Inilipat po yung sanctuary sa ibang lugar. Pakagaling talaga. 400 hectares may be changed depending on the performance of created site. Diba? Gagawa ng bagong site kasi ililipat itong mga habitat at biodiversity. Kaya gonggong talaga itong mga to. Diba? Pwede nyo maggawin yan. Diyos ko po kayo. Diba? Hindi ka maintindihan talaga mga kaboses. Ayan, magkapatid siguro to nung nasa Senado na talagang ito yung mga gagawin, ayan, email po yan at ayan, meron pa sila noise monitoring, water quality, Arbor Day, may pa tree planting pa, rehabilitation. Kung hindi nyo pinagpuputol yung mga mangrove dyan, di sana mas okay yung lugar namin. Kung hindi kayo nagtayo ng airport dyan, di sana hindi kayo binabaha dito sa Bulacan. At yan ay aprobado ng ating dating gobernador na Alvarado at nitong present gobernador na si Daniel Fernando. May nabalitaan pa ako mga kaboses. Ito'y bali-balita lang, na tila dyan sa Malolos. Meron daw 2 barangay na nabili na ng San Miguel Corporation at para reclaim. Siyempre, panawagan natin sa mayor ng Malolos. Ano ba nangyari? Totoo po ba yan? Diba? At balita natin, siyempre, tatakbo rin itong gobernador. Sana ay para ka naman sa environment. Ikakansila ba ni Mayor Natividad pag naging gobernador ang proyekto ng San Miguel Corporation? Yun po ang tanong natin mga kaboses. Ikakansila ba? Kapag naging gobernador na bago yung mayor ng Malolos, ikakansila ba itong
proyekto ng San Miguel Corporation? Yan po ang malaking tanong. At syempre sa balitang airport, tuloy-tuloy po ang development. Construction work continues. Avoid entering the airport platform area. Yan, bawal po kayo magpunta dyan. Ayan, exclusion zone. Bawal ng mag-isda. Ang lupit talaga nito. Kaya po yan, patuloy-tuloy po ang pagbabaha sa Bulacan at magtutuloy-tuloy pa po yan hanggang matapos ang airport. Kasi barado na po yung mga natin eh. Mga ilugan natin, barado na. Tapos hindi pa nagpa-function yung iba daw LGU, yung mga ordinansa, hindi po nagagawa. So, kailangan magkaisa po natin, maglakas ng loob tayo na mag-file na ng petition, no, para panagutin itong mga naglabag sa batas, nagbenta ng lupa. Alam ko bawal yun, di mo pwede ibenta, may barangay, dalawang barangay, no, nagputol ng 3,000 na mangrove. Sa bagay, nakakulong lang naman sa DNR yung walang pera na nag-uuling. Nahuli yung mag-uuling, pero sila mismo nagputol ng daan-daan libong puno, di ba? Yung mag-uuling na may balita, di ba? Ano, pinutol niya, sarili niyang puno na tinanim, iniuling niya, hinuli pa siya. Pero itong DNR, hindi nga nila tinanim, ito si Ramon Ang, hindi nga niya tinanim, di ba? Pinutol nila, hindi naman nahuli. Di ba? Ay, anong ano yan? Anong kalokohan yan? Pinaglololo ko talaga tayo ng mga ito.